name of our Lord Jesus Christ, now and forever. Amen. Amen. Good evening po sa lahat. Good evening po. Good po. So, ang ating pong teksto ngayon ay matatagpuan sa Psalms 90. Psalms 90 po ay isa ito sa mga Psalms na ibinigay para po ito sa prayers ni Moses. Sabi nga po, a prayer of Moses, the man of God. So, dito po sa Psalms 20, makikita po natin dito sa verse 14, tungkol to sa satisfy of His unfailing love or yung mercy. Sa 15 naman po is joy after sorrow. And then sa 17 is establish the work of our hands. Kinuha po yung 12 is for the teaching of wisdom. So sabi po ng ating verse, from Psalms 90 verse 12 from NIV, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. So, sabi nga po ang panalangin ito ay turuan mo kami bilangin ang mga araw at hindi na malugan literal na bibilang tayo ng araw, kundi ilang araw na lamang ang natitira sa ating buhay. So, yun po yun. Yung prayer ni Moses is, sabi niya nga, bigyan tayo ng wisdom, kundi malaman natin ilang araw na lang ba individually ang natitira sa atin. Bakit? Bakit yun yung prayer ni Moses? Anong dahilan? Bakit yun yung isa sa mga prayer niya? Sabi nga po, instead, it is humbly request to God to give us clear understanding of how short and fleeting our time on earth really is. Baga po, sabi nga, sa halip ito ay isang mapagkumbabang hiling sa Diyos na bigyan tayo ng malinaw na pagkaunawa sa alipin at mabilis na lumilipas na panahon ng ating buhay. Una po dito, we realize that, kumbaga kung alam na natin na kung ang kahilingan natin is, Father God, ilan na lang ba yung natitirang araw para sa akin? Tulad kasi, ginamit ko po ito dahil sa ating kumbaga, sinundan ko lang po yung Bible study natin nung Monday. Kasi di ba pinag-aaralan na natin ng Revelation. So, ibig sabihin, meron na tayong kaalaman, ilang araw na lang ba, ilang panahon na lang ba ang natitira bago dumating yung second coming or bago dumating si God. So, hinihiling natin, God, turuan mo kami, bigyan mo pa kami ng wisdom sa pamamagitan ng ating pag-aaral ng Revelation. Di ba po? So, unang-una, sabi nga, we become more careful with how we use our time. Kuya Nori, pagbasa nga po yung Ephesians 5:15 to 16. Nasa likod po yung verses. Ephesians 5:15 to 16. Be very careful then how you live. Not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil. Yun nga po. Di ba po? Yun nga yun. Bakit tayo nag-aaral? Bakit tayo may Bible study? Lalo-lalo na yung Revelation. Para magkaroon tayo ng idea. Di ba? Isa sa mga tanong nga, pang-ilan na ba tayo? Saan na ba tayo sa lulugto ng Revelation? Sa pagdating ng Diyos. Di ba po? Kaya, thankful tayo dahil nagkakaroon tayo ng kaalaman. Nasa stage na po tayo ngayon, di ba? Sa pagdating niya, di ba? Tama-tama lang na, so kung hilingin natin, Lord, bigyan mo kami ng wisdom para malaman namin, meron kaming karunungan or meron kaming gift na ay darating ka na, malapit na yung pagdating mo. Tulad nga po ng sinabi ng Ephesians, di ba? Maging wise tayo, hindi tayo maging mangmang doon sa mga hint o yung mga pagbibigay sa atin ng katuruan na kailan ba siya talaga darating? Ano yung mga sinyales? Ano ba yung mga sinyales nga po? Sinyales kung kailan siya darating. Di ba po? Tapos, kumbaga, dahil sa pagbibilang natin ng araw, kung alam na natin, kung meron na tayong kaalaman kung kailan siya darating, sabi nga, we do not waste in our meaningless things. 1 Corinthians 15:15 po. Therefore, my dear brothers and sisters,
Stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Yes, sabi mo po nga, di ba? Sabi nga po, dito, sabi nga po sa Christian, hindi dapat ang Kristiyano spectator lang sa loob ng church. Yung nakaupo lang siya sa upuan, tumitingin lang siya kung ano yung nangyayari sa paligid. Kumbaga parang sitting ministry lang siya. Hindi lang siya dapat spectator. Dapat ang bawat member ng iglesia, dapat hanggat maaari meron siyang ministry. Kahit isa lang. Sabi nga, di ba, okay, hindi ako marunong kumanta. Hindi rin ako marunong mag-drive. Hindi rin ako marunong tumugtog. Pero marunong tayong gumawa aftercare. Marunong tayong maghugas. Marunong tayong mag-scrub ng floor, di ba? Marunong tayong mag-welcome ng mga kapatiran. Marunong kang mag-text para i-share yung word of God. Ganun po yun. Kaya kung alam na natin na malapit na siyang darating, huwag na natin sayangin ng walang kabuluhan ng ating mga bagay-bagay na natin gawin. Huwag ka lang dapat sitting ministry, huwag ka lang dapat expectated. Dapat para meron kang ministry na involved. Kaya si Kuya Arnold, yun. Dapat talaga meron. Hindi po ako magaling sumayaw. O hindi ako pwede sa dancer, di ba? Hindi rin ako marunong ng instrument. Pero marami ka paraanan sa loob ng iglesia na pwede mong gawing ministry. Di ba? Kasi lahat kumbaga, kung magaling ka naman pumukpo, o di ba carpenter? Gano'n, di ba? Kung masipag ka naman maghugas ng pinggan, kahit okay, ay dumudulas, o di punasan, tagapunas ka ng pinggan na hinugasan. Yun po, dapat huwag tayo expected. Kumbaga, meron dapat kabuluhan na yung buhay natin bilang manggagawa, bilang nakikristo, bilang alam na natin na malapit na siyang darating. So, gawin mo na yung pwede mong gawin para sa ministry. Di ba po? Next. So, sabi nga po ulit, but rather spend it on what really matters. Sabi nga, marami talaga tayong ministry. Pwede kung mamadaldal ka naman, o di, mag-start ka na mag-exploit. Di ba? Mag-start ka ng, kung magkaibigan ka, kung gusto mo na mag-invite sa bahay mo, o di, pwede ka na mag-invite ng mga kaibigan sa bahay mo, tapos magtayo na kayo ng Bible study. Kung hindi ka mag-invite ng mga kaibigan, edi invite mo sa bahay mo, magtayo pa ng Bible study. Kumbaga, kailangan na natin i-spend yung time natin kung ano talaga yung nararapat, truly matters, di ba? Hindi na natin sasayangin sa walang kabuluhan. Hindi na natin gugulin ang mga bagay na walang kabuluhan, di ba? Kumbaga, dapat may kabuluhan at ganun din, may kabuluhan, di ba? Kailangan meron na tayo bilang Kristiyano, meron na tayo dapat nagagawa na para kay God, hindi na yung para sa atin. Kahit pag-tayo, alam naman natin, lahat tayo dito sa Saudi. Pero sabi ko nga, ano yun po ba? Kahit pagod tayo, kasi sa Pilipinas, hindi naman lahat nagtatrabaho ng kailangan magtrabaho. Tayo nagtatrabaho, pero alam niyo po, mas maraming mainit na Kristiyano dito sa Saudi Arabia. Kahit pagod na sila, sabi nga nung dati kong kasamahan ng transport, kaya kitang ihatid, huwag lang lumabas ng Riyadh. Ganun yung sinasabi niya parati. Kahit saan ka man, kaya kitang sunduin, kaya kitang ihatid, huwag lang sa labas na ng Riyadh. Ganun. Kumbaga, kahit pagod pa yan, kahit means yung iba pa nga, yung isang pastor namin, alas 2, alas 3 na umuwi ng madaling araw, kakakatid lang galing sa Bible study, galing sa prayer. Ganun po. So, dahil sa kailangan natin gumawa ng mga bagay na truly matters, sabi nga, such as serving God, dapat patuloy na tayo maglingkod, patuloy na tayo maglingkod sa Diyos. Kuya Amen. Jomel, pakibasa na po yung Joshua. But as for me and my household, we will serve the Lord. And then Romans. Never be lacking in zeal, but keep your spiritual
Yun, di ba po? Sabi nga, i-involve na natin, hindi lang, turuan na rin natin, hindi lang tayo, kundi buong pamilya natin. Kung si wifey, marunong magaling magluto, sama mo na siya. Di ba yung mga anak, marunong kumanta? So doon sa COP kasi, kahit mga bata, meron silang choir talaga. Ako, laki akong yung children's choir, gano'n. Kumbaga, kahit member ng pamilya, di ba, kahit lahat ng member ng pamilya, dapat patuloy tayo nagsuserve. Isama natin sa pagsuserve. Amen po ba? Amen. Tapos po, ang number 2, loving others. Kuya Albert, pakbasa po ni John Ray. And you command me, you love one another as I love you so much you love one another. Very everyone will know that you have many people who love one another. Yes. Di ba po, sabi sa tayo sa command is love one another. Baga, kung nandito na tayo, kung alam na natin yung mga oras, alam na natin yung panahon kung kailan darating si God, matuto na tayo, mahalin talaga yung kapatiran. Pero minsan, alam ko, Kuya Noy, minsan, dahil sa atin, minsan, alam niyo po ba, ang sa loob ng Kristiyano, ang nakakasira din sa kapwa Kristiyano, nakakatalisod ka ng kapwa ng Kristiyano. Diba, minsan nga sabi nga, kung naabutan ni Kuya Noy yung kaninang devotion ko sa kotse, minsan hindi na si Satan yung nakakatisod, mismo yung kapwa mo Kristiyano, natitisod ka ng kapwa mo Kristiyano. Diba? Sa yun, maunawaan natin yun. Ibig sabihin, bantayan talaga natin yung salita natin, bantayan natin yung kilos natin, yung pag-ibig talaga natin na, ay, baka masaktan ko siya, hindi ko na lang gagawin. Ay, dahil mahal ko siya, sige, tutulungan ko siya. Ay, dahil mahal ko siya, isipin ko kung ano yung iisipin. Iisipin ko kung ano yung, sasabihin ko kung hindi ko sasabihin baka kung ano yung masabi ko sa kanya. Tandaan nyo, kumbaga, kahit nandito tayo sa loob ng church, dapat hindi tayo kapusuan, kundi patuloy tayo nagpapalakasan sa bawat isa. Hindi natin maiiwasan, sabi nga doon sa isang kaibigan ko, oo nga, nagkakasala pa rin tayo kasi nasa mundo tayo. So ang sagot ko tulad ng parati ko narinig kila Pastora, nagkakasala tayo, yes, kasi natutokso tayo, pero hindi dapat tayo patuloy na nag-i-enjoy sa kasalanan na nagagawa natin. Yun kasi yung pagkaiba, di ba? Nagkasala ka kasi hindi mo sinasadya o nabigla ka lang, pero hindi mo na kapatawaran. Pero kung parati ka na nagkakasala dahil nag-i-enjoy ka sa kasalanan na yon, iba na yon. Di ba? Kumbaga, sana mabago natin ng bawat isa na tanggapin na natin, yes, nandito tayo sa mundo, pero hindi tayo dapat mag-enjoy doon sa kasalanan ginagawa natin. Lalo-lalo na kapag alam mo na mali yung ginagawa mo. Yun kasi yung iba di ba? Alam naman nilang mali yung ginagawa nila, pero ginajustify nila na sige lang, wala namang nakakakita. Di ba? Yun. Sige lang, walang nakakakita. Sige lang, naiintindihan ako. Di ba? Alam niyo po, kung mahal natin ang kapwa natin, dapat masigit natin mahalin ng Diyos na alam natin na mas masasaktan siya dahil ang nakikita niya mismo, wala tayong itatago sa Kanya. Kumbaga, huwag tayong kasi yung ID o yung seal, di ba yung mga hayop noon or tayo mga seal, yung may mga ID tayo estudyante, halimbawa, naka-ID ka, tapos nangupit ka, nahuli ako minsan nung high school ako, nangupit ako ng laglet at Valentine's card, di ba? Tapos nakita, syempre nahuli, tapos kinuha yung ID, di ba? Ganito ka palang school. Di ba sa balita, sabihin, yung estudyante ng FEU nahuli, di ba? Yung school mismo, kung sino yung ID nire-represent mo, ang nasisira. Hindi nila sasabihin yung pangalan mo, kundi yung estudyante ng ganung school. Di ba? Yun. Kasi madaling makilala kung sino yung nire-represent mo. Pero kaya
kung may seal tayo ng Diyos, ingatan natin yun. Kasi hindi tayo nasisira. Kundi sino yung may seal, sino kanina tayo naka-identify, siya yung sisirain natin. Siya yung pupulaan ng ibang tao na makakakita sa atin. Di ba? Di ba hindi naman sinabi, halimbawa si Ate ay may ginawa. Ano ba yan si Amy? Di ba? Hindi, di ba? Ano ba yung born again na yan? O ano ba yung Kristiyano na yan? Di ba? So, ang tinutukoy doon, si Christ, hindi yung tao mismo, kundi kung sino yung nire-represent niya, kung sino yung na-identify sa kanya. Kaya kung may seal tayo ng Diyos, yun yung parating iingatan natin. Kaya sa bagay, kaya nga ang prayer ni Moses is give us wisdom. Kumbaga, turuan pa rin tayo na magkaroon ng katalinuhan para alam natin, sasabihin natin, alam natin, isipin natin, alam natin yung gagawin natin. Number 3 po, but rather spend it on what? C, doing good sa Galatians 6:9. Kaya kay Galatians 6:9. Philippians 6:9. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Yes. Kumbaga, yun na nga po, di ba? Kung masigit kang tumutulong sa ibang ka-office mate natin, sa pamilya natin, alam niyo ba masigit na kalulugdan yung tumutulong tayo sa mismong kapatiran natin. Good. Pero, minsan, wisdom pa din. Alam mo, wisdom pa din kung paano ka dapat tumulong, kung kailan ka dapat tumulong, at yan, kung kailan ka dapat tumulong at kung paano ka dapat tumulong. Di ba po? Sabi nga, narinig ko ito kay Pastor at narinig ko ito sa mother ko, na kung humirap sila ng 1,000, bigyan mo na lang ng 100. Huwag mo silang pautangin ng 1,000. Hayaan mo na para wala silang utang sa'yo. Yun yung sinasabi, bigyan mo na lang sila isang maliit na bagay para, kasi pag pinautang mo sila, burden pa nila yun. Burden pa nila yun eh. Kumbaga, kung tutulong tayo, wisdom pa din yung hingi natin. Kung dapat ba tayo tumulong, kung kailan tayo dapat tumulong, or kung paano tayo dapat tumulong. Kumbaga, ang bawat Kristiyano talaga connected sa bawat isa. Alam niyo po ba, connected po sa bawat isa. Tulad ng initiative ni Kuya Arnold, di ba? Sorry Kuya Arnold, hindi ako makapag-tumulong doon kasi short na talaga ako sa budget. Yun. Pero makikita mo yung initiative, di ba? Nagtutulungan. Bakit? Bakit kailangan magtulungan? Kasi nakita niya yung pangangailangan ng church, di ba? Kumbaga, tapos marami kaagad na response, ilang minuto pala, marami na response. Kasi andun yung pagtulong nila, di ba? Tulad man nila na kapos din sa budget, pero andun pa rin yung kagalakan nila or gumawa ng mabuti para tumulong. Di ba? Sabi nga, hindi sa gawang mabuti natin tayo naliligtas, di ba? Yung good works natin because yun yung sukli o yun yung inilalabas ng pagiging Kristiyano natin. Kumbaga, ito yung sukli na ng pagiging Kristiyano natin. Kaya lumalabas yung goods natin kasi namumuhay sa ating Diyos, di ba? Love kasi, love, care, di ba? Yung pakikisa, andoon lahat yun kasi may love tayo, kasi meron tayo Kristo sa bawat puso natin. Kaya, alam natin na sa wisdom natin, andun yung pagtulong natin sa bawat isa, sa kapatiran, sa pangangailangan ng iglesia. Kung kapos man tayo, hayaan nyo. Di ba? Sabi nga, hindi natutulog ang Diyos. Sabi nga, nag-dare siya nung sinabi niya, subukan mo ako, di ba? Kaya ako rin, dinidare ko rin siya, sinasabi ko rin sa kanya, naging faithful ako sa iyo, so maging faithful ka din sa akin. Ganun. Pero yung usapan namin yun, kumbaga, papakilayan ko, faithful ako sa iyo, so hintayin mo yung pagiging faithful. Pero sa akin kasi, kahit wala na akong pagsanay kasi ako hindi kumain, sanay ako mag-skip ng meal. Kaya,
hindi ko, kahit hindi ko hindi ko po burden yung wala akong makain. Hindi ko yung burden. Parati ako nagpapasalamat sa kanya na bakit ako sanay na mag-skip ng meal. Kaya, yun kumbaga sabi ko, thank you, yun na lang yung last money ko, pang meal ko, kasi sinegregate ko na lahat ng mga juice ko. So sabi ko, basta ako start yung nag-pledge ako or nag-promise ako sa kanya, sige, yan na yan, tuloy-tuloy na. Diba? Pero alam ko, hindi niya ako pagkapalaman. Pero sinasabi ko sa kanya, faithful ako sa iyo, dapat maging faithful ka din sa akin. Pero yun nga po, masarap lang masarap lang sabihin, hindi talaga ako nagkukulang. Hindi talaga ako nagkukulang. Kumbaga, paano ko ba sabihin na sobrang yan hindi. Sabihin man natin sa gawa ko, yung hindi naman kasi ako magastos, pero yun, hindi ako pinagkukulang. Hindi ko alam kung bakit, ba't hindi niya ako pinagkukulang. Ganun. Kaya alam ko, kaya nung sinasabi ko siya na faithful ako sa'yo, ikaw din ha, ganun. Kasi alam ko, sobrang faithful siya. Yun. Totoo po yan. Huwag kayong mag-alala kasi parati natin pinag-aalala yung pagkain. Alam niyo po ba, ang temptation mabilis po natin sa pagkain. Kaya nga po, yun kasi yung narinig ko na before sa teaching ko sa akin. Kaya tinuturuan ko yung sarili ko na kaya ko mag-skip ng meal. Kasi di ba din ang mahina ang physical body ko, basta ang importante. Malakas yung spiritual body ko. Amen. Ito ang pinaka-importante. Tapos sunod po, Ephesians 5:15-17 at Amy. Yung last verse Be mo. very careful that how you live, not as unwise but wise, making use of every virtue, because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord Yes. will. So ibig sabihin niya po kasi doon is living with purpose. So, yun nga, sabi nga natin, kung alam mo na yung pagdating niya, alam mo na kung ilang days na lang tayo na namumuhay dito, dapat alam mo na kung ano yung purpose ng bawat isa sa atin. Ano ba talaga ako? Ano ba ang partisipasyon ko sa iglesia? Ano ba ang partisipasyon ko sa kongregasyon? Ano ba ang partisipasyon ko sa bawat kapatiran? Dapat po alam natin yun. Alam natin yun. Tama ba na meron akong partisipasyon sa mga kongregasyon, sa kapatiran? Tama ba na may partisipasyon ako sa iglesia? Tama ba na may partisipasyon ako sa bawat pangangailangan ng kapatiran? Alam niyo po, dapat oo. Dapat meron. Kumbaga, dapat alam na natin kagad, alam na natin para saan ba ako namumuhay. Di ba sabi nga ni Paul, ganyan, saan ba ako namumuhay? Kung to live is Christ, for me to live to Christ and to others. Yes, opo, diba? Kumbaga yung sinasabi niya parating, hindi na yung will niya yung masusunod, kundi yung will na ni God. Ngayon, nalalaman ko, dahil parati ko narinig sila pastor, diba? Kumbaga, sabi ko, hindi na pala, mali nga pala talaga yung sabihin ko, alisin mo yung will ko, diba? Dahil nung nag-aral pa ako, naintindihan ko na. So, sinasabi ko, kung ano yung plan mo ngayon, i-align mo yung will ko. Yun. Ganun. Kaya salamat po. Kasi ako yun, siyempre, nung nag-prepare ako, parang sinasabi ko, huwag alisin mo yung will ko. So, yun na pala yun. Kung ano yung plan mo today, i-align mo yung will ko. Para alam ko kung ano yung alam ko ano yung gusto mong gawin ko sa araw. Di ba po? Di ba, ang ganda lang po na kumbaga, hihingin natin sa Diyos yung wisdom talaga. Yung wisdom. Kasi tayo, kapos talaga tayo, di ba? May kinatpatong, kumbaga, ano yung plan talaga ni God para sa atin. Minsan, hindi rin natin naiintindihan bakit nangyayari ito sa atin ito. Kahit ginagawa ko na ito, bakit nasusubok pa rin ako, di ba? Pero, o kaya, kahit nagbibigay ako, bakit kahit love ko yung mother ko, bakit nagkakasakit ko siya, kahit pinipipay ko siya, bakit nagkakasakit pa rin siya? Diba? Kasi hindi natin alam
hindi natin alam ang plano ng Diyos para sa atin. Pero tandaan natin mga kapatid, sabi nga mula pa lang ng binubuo pa lang tayo sa sinapupunan ng ating magulang, ng ating ina, alam na ng Diyos kung ano ang plano niya sa atin. Diba? Tulad ng katuruan, hindi yung premeditated na, kumbaga, eto na yung gagawin mo, hindi, alam niya na, nasa akin na yun, dito ba ako, mag-yes ba ako sa plan niya, or magsasabi ako ng no sa plan niya. Kaya nga po, thank you, nag-aaral tayo ng Revelation kasi natututo na tayo. Pag ilan na ba tayo, hindi na tayo yung magugulat na lang tayo. Diba na, ano nangyayari sa paligid? Bakit nawala? Hindi ko makita yung kapatid ko. Diba? At least, alam na hindi na tayo magugulat na pag nawala siya, oops, Naiwan ako. Yun na yun. Alam na natin, diba? Alam na natin, anong next step natin. Kaya diba, mapalad tayo na may nagtuturo sa atin. Diba? Hindi naman lahat ng born again alam kami yun, or nadaanan nila, pero hindi yung sa atin kasi himay-himay na natin pinag-aaralan, di ba? Kumbaga, thankful tayo dun na salamat dito sa wisdom na to. Salamat, Lord, na papalapit ka na, bilang na yung mga araw namin, dapat ano na yung pwede kong gawin para sa'yo? Ano na yung dapat kong gawin na maging kalagudugod para sa'yo? So, sabi nga dito sa inyo, true wisdom is found in recognizing the value of every day and choosing to live in a way that pleases God. Ang tunay na karunungan ay makita ang kahalagahan ng bawat araw at piliin mabuhay at parang ang kalugod sa Diyos. Diba po? Kumbaga, sa atin pa rin, yun pa rin natin yun. Ano ba ang gagawin natin? Ang kalugod ba sa Diyos o hindi? O tayo pa din yung masusunod? Diba? At alam na natin na malapit na siyang darating. So, dapat start na tayo na gawin na yung para sa Kanya. Kumbaga lahat ng gagawin natin, iisipin natin, sasabihin natin, para na talaga sa Kanya. Kung sabi nga dito, kung natutunan natin tayong bilangin ang ating mga araw, matuto na rin tayong pahalagahan ang bawat sandali. When we learn to number our days, we also learn to treasure every moment and live it with faith, gratitude, and love. Kumbaga, andun yung pasasalamat, andun yung pag-ibig, andun yung ipamuhay yung ating pananampalataya at pahalaga ng bawat sandali. So yun, kaya kapatid, iiwanan ko sa inyo na ano ba, ready na rin ba tayo na lumakad na tayo ng diretsyo? Sabi nga, maliit lang yung landas na patungo sa langit, pero napakaluwag yung landas na patungo sa kabila. Sa impyerno, di ba? Saan ba tayo? Nag-i-enjoy pa ba tayo sa world retreats? Di ba? Kumbaga, alam na natin saan tayo pumumukay. So dapat, live right na tayo. Live right. Kahit anong gawin mo, nagkakasala pa rin tayo, pero okay, ask forgiveness kagad, and then walk straight na agad tayo. So yun na tayo, andito na tayo sa stage na malapit na siya. Kaya ini-encourage ko sa inyo lahat na eto na, walk straight. Kumbaga, walk straight. Alam ko sa mga ibang kapatid, meron pa din, di ba? Pero paano na yan? Alam na natin na malapit na siya, pero bakit namumuhay pa rin tayo dun sa worldly things? Bakit ba? Kailan ba tayo? Kailan ba natin matututunan? O kailan ba tayo magkakaroon ng tatanggapin natin na napag-aralan ko, thank you sa wisdom, thank you sa kaalaman, thank you sa nagtuturo, na eto na yung panahon na malapit na siyang dumating, pero nag-isip pa rin tayo. Kumbaga, hindi pa rin tayo nag-focus, hindi pa rin tayo dumadakap ng diretso. Kaya ini-encourage ko ang bawat isa na mahirap talaga mamuhay bilang holy. Pero kung ito talaga yung focus niyo, kung ang tanong ko nga, ang tanong ko sa sarili ko, pag tinanong niya ba ako na anong nagawa mo sa akin, di ba? Or gusto ko sabihin niya, mas gusto ko sabihin niya, well done, my faithful servant, di ba?
may grateful, good and may grateful sa diba? Ay sa'yo sabi niya, sino ka, hindi kita kilala. Ako yung nagsaserve sa inyo. Ako pa nga yung nagtuturo sa inyo eh. Ako pa nga yung nagluluto ng yun lang para sa mga congregation. Pero hindi eh. Akala natin, ginagawa natin yung tama, pero hindi pa yan. So, yun nga po, iiwanan ko sa inyo na ano natin, i-examine natin yung sarili natin. Totoo ba tayo namumuhay bilang Kristiyan? Di ba? Hindi naman natin kailangan ipakita eh. Mas nakakatakot pa nga yung nakikita nila na akala nila namumuhay ka ng Kristiyano, pero pag nakahiwalay ka na sa mga kapatiran, o ikaw na lang mag-isa, may ginagawa ka pala ngayon. Hindi naman natin maitatago. Yun, tandaan niyo po ang hindi natin maitatago. Yun, kumbaga, at saka, mahirap magsinungaling. Ako hindi ko kaya magsinungaling. Hindi ko kaya. Ilang beses ko tininay, akala ko kaya ko. Pero mas salamat na lang sa ating dalawang pastor na nakalaya ako doon. Kasi hindi ka makakapagsinungaling. Nang kala mo, namumulit sisimba ka, yung pala may ginagawa kang kasalanan sa likod mo, behind. Di ba? May ginagawa kang kasalanan. Kaya alam ko noon, alam ko hindi ako matuwid. Alam ko na kahit nagsisimba ako, alam ko kahit ganoon, nagpipitch pa ako, alam ko may kasalanan pa rin akong ginagawa. Kaya salamat na, yun lang, salamat. At ngayon, nakakaharap ako sa kanya at natuloy ko nga yung pag-aaral ko kasi alam ko, hindi niya ako iniwan. Inunawa niya ako at tinanggap niya ako dun sa mga kasalanan ng lihad sa akin. Salamat, nakalaya ko. Kaya inikalitin kayo. Kung ano man, saan man kayo nakapain, saan naman kayo nakatanikala sa mga kasalanan natin, isurrender nyo na po. Kasi malapit na talaga siya doon. Sa kanya lamang mo. Yes. Comment, violent reaction. Yes, glory to God. Maganda yung traffic because tama yun na nalalapit na kasi oras. Sabi nga napag-aralan natin ang isang tao. Isang libong taon. Isang araw na kayo. Kaya ano pa kaya kung split seconds lang yung mag-isigan. Kaya sa pagmamalaki, every day, nakatuloy niya ako sa YouTube, nakikinig ng preaching. Pero pipili ko yung totoong pastor, baka manligaw ko talaga. After na mag-pray, makinig ng preaching, ako nag-work, yung cellphone malayo sa akin. Ito na ako nag-work. But then after na preaching, makikinig ako ng Christian song. Yung mga sinusunod ko. Sa tuwing umaga, ibig sabihin, every hour na lumarating sa 24 hours, wala na sayang. Nakasulit ka sa body spirit. Sige. Okay, sabi ko, Lord, baka split seconds, bigla kayong naman. Tama po. Na ngayon, dahil ito bukas magiging natin kung paano mag-work. So, kaya, mula noon, nakikinig tayo ng mga balita, nagiging prideful ng mundo ating ginagalawan. Itinapon ko na yung TV ko. Bagamat hindi sila, kinuha ko rin yung pansaksakan. So hindi na ako nakikinig ng mga balita. Mga ano, hindi ako mahilig sa mga movie, kasi sirain ng pag-iis. Ang ginagawa ko, YouTube. Ano na yun, makinig ng music. Hindi pa ako na nakikinig ng music lang talaga. Yung Christian song. Ang kakapaboritong pakinggan si Darlene Ship. Tapos Des Moines. Tapos isa pa. Silang tatlo lang ang pinakikinggan ko. So, nanambahan tayo, yun nadagdagan. Noong nanambahan tayo, nadagdagan ulit. Tinapos na hindi lang sa'yo ng mga 18 hours. Nagpa-part-time job ka, nag-work ka, nag-advocate ka. Galit na sila. Walang nasasayang na oras. Ibig sabihin, nataliman ka namin na kilang pag-ibigan eh. Although, napapagod na sarili mo, pero masaya ka eh. May nagagawa na ayaw kayo. So, yun dapat ang
minsan hindi God. So, kaya i-focus na natin ating puso at isipan kay God. Yun ang pinaka-the best. Yung mga bagay na dala din eh. Pag nakapokus tayo kay God kasi, ang magandang ibibigay nila na pinipisi sa atin, kalusugod si God. Heart, mind, magiging peaceful ang ating mind and ang ating puso. So, malusog ang katawan natin. Kasi ang lahat ng kasalanan kasi ay ang karamdaman, sanhi ang kasalanan. Kung lagi tayo ng sa kasalanan, magkakaroon tayo ng karamdaman. Yung matakot sa pagkain, yung big. Amen. Sabihin mo. Yun lang po. Ako meron na kayo about sa wisdom. Kasi yung Proverbs 9:10, ni Solomon, it says, the beginning of wisdom is fearing the Lord. Yung fear na hindi ka natatakot, but with reverence. Kasi yung reverence ka sa Panginoon, once you fear na masaktan mo siya, doon nagsisimula yung iyong yung journey mo na mapunta ka talaga sa path niya. Kasi yung path ng Panginoon is not easy to walk in. But when you have the spirit and you have the intention na i-please ang Panginoon, your only goal and intention in your life is to please God, then the works will not be valid in any sense or in any meaning kung ang iyong glorify is yourself or the world. But when you wanted to glorify God, then you wanted to please Him, and you are afraid of hurting Him, that's why the only thing that you will do before you do something na makakasakit sa Kanya, iisipin mo kaagad kung ano yung mafe-feel ng Panginoon. And in that point, you know that you are doing the right way. When you always acknowledge God and always choosing Him in every sense of your life. Kasi yung free will natin, andyan always, but God wants us to always choose Him in all of our battles, in all of our walk, sa lahat ng mga natin sa buhay. Kasi sometimes ang tao nagiging obedient na lang dahil sa naging routine. It's not because of the heart. Remember, gawin mo natin lahat yung mga ginagawa ng dapat at tamang Kristiyano without the intention of the heart of pleasing God and putting all the glory to Him. Dapat talaga siya lang yung center. Siya lang talaga yung dapat iparangal, siya lang yung dapat na i-acknowledge, siya lang dapat yung always na consider natin and sa buhay natin. Kasi kung iisipin natin yung works, hindi naman tayo na-saved by works. We are saved by grace. So every day of our life is by grace of God. And it is finished. Wala na dapat pa tayong gawin. He already died on the cross for our salvation. So ang fruit na lang po ng ating salvation ang dapat ating kasi pag andyan na ang Holy Spirit na tinanggap mo talaga ng totoo, hindi ka talaga mahulog. Kasi alam mo na yun talaga yung gusto ng Panginoon. At yun yung fear mo sa Kanya, na masaktan mo siya or ma-disappoint mo siya. Katulad ng parents natin, right? Pag nasa good family background, especially with yung nakita mo talaga yung goodness ng parents mo, you are in a good situation in a family, standing, kahit nga hindi. Di ba when we do something bad, ang unang-una natin aalahanin is yung parents natin, baka magalit sila. Yung ganun na fear na dapat natin na ipakita, hindi siya fear na takot, it's fear of respect. Yung greatest respect na anything we do, we have to acknowledge God and we have to always remember na siya yung makikita sa atin. Yung sinabi mo nga kuya na pag nagkasala tayo, hindi na yung ano natin hindi na yung identity natin ang natatarnish. It is God's identity because we are carrying Him in our life. So yun lang po. The start of wisdom is the moment that you fear God, the fear of respect, the deepest respect and reverence. No amount of word can surpass that. So walang microphone kaya tahimik lang ako.
Nagkakalak na. Malakas naman siya. Sa akin ko. If you follow Christ, kasi it's hard and difficult. If you follow Christ, Daming bawal. change your mind, change your attitude, change the way of living. Focus. Tuloy. Yun lang. Alam mo, mga babae pa. Taas ng hiling eh. Kapal ang post. Sa side na to. Sa ilaw na. I think sa ano to eh, maganda reminder na tayo nakakakilala sa ating Panginoon. Namumuhay tayo, nakakilala tayo. Kanina sa isipan natin na talagang parang yung mga makikita mo yung tao na namatay na hindi siya nakakilala yung Panginoon. Na hindi siya nakakilala sa yung katotohanan. Kasi kung mag-i-share mo yung gospel, i-share mo yung katotohanan, ay yung born again. Kasi yung born again. Makikita mo sila, masya-shock sila, hindi mo shock. Yan pala yan. At pagtatanong na sila ng mga bagay na regarding kay Adam, kay Eve, nandun na yung pagtatanong nila ngayon. Ngayon, kung hindi sila nakakilala, ang dumating yung panahon na oras ng Diba? Yun ang masakit. Tayo, bigyan tayo ng pagkakataon na nakakilala tayo, bigyan tayo ng grasya. Ngayon, kaya naiintindihan natin yung sinabi ni Jesus Christ na yung Great Commission niya is to share. Kasi yung sa kaluluwa, kawawa yung tao na mamatay, hindi niya alam na wala siyang wisdom. Wala hindi niya alam yung katotohanan. Tayo bilang na Kristiyano, alam natin yung katotohanan. Ang binanggit sa prayer na to is to remind us every day na we are living in Christ. Tama yung sinabi mo na doon na lahat ng yun, yung wisdom na hinihingi po natin, yung guidance, yung provide, yun ang kailangan po natin. Ito yung worldly wisdom. Hindi yung sa ating Panginoon. Saan nanggagaling yung wisdom? Yung tanong. Kaya siguro, kailangan nandun lahat din sa amin. Sa Bible. Lahat ng story, yung context ng isang chapter, sa isang chapter lang, nakikita mo yung wisdom ng ating Panginoon na halat talagang nilatag na niya, binagin niya, says the Lord, huwag kayong pupunta doon, mag-is ka doon. Ano hinihingi niya? It's the obedience. Nandun yung wisdom mo, ba't wala yung obedience mo? Mapapahaman talaga tayo doon. No? Ang daming binigay na guidance sa atin, especially yung Holy Spirit, na talagang magpupush siya doon na. Ngayon, yung flesh natin, yung pairali natin, mapapahamak talaga tayo. Sinabi dito, hindi natin alam yung araw eh. Yun na talaga realidad eh. No? Hindi natin alam. We'll never know. Walang nakakaalam. Ang tanong ni Lede, paano yun? Pag hindi tayo, kakaroon ng gano'n. How sure are we na hinahanap natin salvation natin? Diba? Yung eternal yun eh. Ibig sabihin, wala nang kumpay yun, 1,000 years. Infinite. Hindi siya makaano natin. So, dito, para sa akin, walang bagay lang yung mas pasasalamat tayo at tayo nakakilala sa ating Panginoon. At continue natin hingin yung wisdom. Paano? Hingin natin yung wisdom, lumabasa po tayo. Kahit isang chapter lang ito at hindi man ako, hindi encourage natin isa-isa. Kasi yung wisdom talaga nandun. Kasi yung context lang yung verse minsan, hindi natin alam eh. Kung bakit sinulat ni Paul sa church ng Ephesus,
bakit yun? Bakit? May mga gano'n. So may target po siya. May parang yung context niya. Tapos nandun po yung wisdom na ibigay. No? Nandun po yun siya. Pangalawa, siguro, yung pag-share ko ng gospel. Kasi kung kikita natin yung tao na mamamatay, hindi niya nakakilala yung Panginoon. Ang napaka in-start a conversation sa non-believer ako. Pagkakasap ko yung tao. May mga tanong maano ba? Ano kawawa siya? Hindi niya alam. That there's hell. Talagang totoo yung they believe. Alam nila yun. Pero hindi nila alam kung ano yung to the extent na talaga mararamdaman nila na talagang totoo po yun. Dalawang bagay na punta ka sa heaven or hell. It's your choice. Wala ibang taong salvation, wala pong ibang, it's personal. Walang makakasave. Kaya yung namatay, walang chance na ipag-pray natin. No, kasi sabi, I don't know kung verse that nabasa ko yung class na, yung salvation, ano po yung sabi? It is once appointed for a lifetime, then judged. Base judgment Sa April. April. Yung salvation talaga is personal. No? So, wala iba. Yun lang po yung ma-share ko. I-share ko lang po kasi namatay yung uncle ko 2 days ago. 3 days na. Lahat sila masaya kasi yung uncle ko na yun, siya yung bunso sa magkakapatid ng mga daddy ko. So, lahat sila masaya. Sabi nila, may picture sila doon ng caricature na at finally, mabubuo na sila. Kasi yung Samsung talaga, Protestant kasi sila, pero alam ko, Sikh pa din sila. Pero Protestant kasi yung sign ng daddy ko. Pero yun nga, lahat sila, walang umiyak. Lahat sila masaya. Kumbaga, namatay din yung uncle ko na masaya, yung parang nakatulog na lang siya. Kahit yung pagbigay ng message sa amin, nakatulog na si daddy, baby ko, ganun ang message. Kumbaga, ano ibig sabihin na okay na gets ko, na-gets ko na lahat masaya, ganun lang. Yun yung pagkakaiba siguro ng mga hindi Kristiyano. Yung iba, kumakalgol, di ba? Hindi natin alam kung bakit, anong dahilan nila, or alam niya tulad sinabi mo, dahil hindi sila sa langit mapupunta, or hindi pa tapos ang kanilang, di ba ganun? Pero ang Kristiyano, nakikita ko sa Kristiyano masaya. Kumbaga, eto na yung kamatayan nila is hindi yung dapat tayo malungkot, dapat tayo masaya kasi di ba, natapos na yung paghihirap nila, makakasama na nila yung Diyos, di ba? Dapat masaya kasi alam natin, save sila or save tayo. Mamamatay man tayo kahit anong oras, alam natin save tayo. As Christian na dapat pag namatay, happy. Because it's victory daw kasi yan. Victory and celebration. When you died as a Christian and you know Lord Jesus Christ, it's victory. Hindi po yan siya, yung sorrowful. Victorious yan. At talaga, hindi ako kay God, Lord, pag kinuha niya ako, kailangan nailing ako, maging normal na pamatay. Hindi na ako magkaroon ng karamdaman. Kaya hindi na mag-suffer yung ako. Nandito tayo, dapat tayo dyan. Amen. Okay. So sige po, nakikinig po ako kay aside po sa mga verses niya na mga sinasabi, pumasok po sa isip ko yung verse na we should not live by word alone, but by every word of God that He has commanded. So by live, pumasok po sa isip ko na i-put into actions po talaga. So with this, napaparealize po ako, but if God is the ultimate good, but ang mundo, but ayaw nila makisabay. Actually, dito ko rin natutunan na flesh is very opposite. The will of the flesh is very opposite to the spirit of God. So, Iiyak at akin. ayun po. So actually, may kinonfess din po akong parang related din actually kay Kuwete. Since po you give me the advice? Hindi po. Yung pagtuturo po. Honestly po, hindi ako iiyakin eh. Pero, sa mga songs kasi, pag na-realize ko yung
sobrang pagmamahal ng Diyos. Nangyari. Doon po ako naiiyak sa mga pag napipil ko po yun, doon po ako nakakakuha ng, pag sobrang pagmamahal ng Diyos, sa isa katulad ko na hindi worthy, doon po ako naiiyak. At parang yun po yung nagbibigay ng strength ko sa akin. Doon po yung nagbibigay ng strength sa akin. So, I'm thankful na at this point, andito po ako because I'm still continuing to learn a lot of things and continuing to grow. So, yun lang po yung masasabi. Kuya Ricardo. Sige pa. Ay, ito sa 1 Corinthians 15:58 na bumalik na sa akin yung sa mother namin. Ako kasi talaga lumaki akong strong. Kasi hindi man ako lumaki sa kanila mas lumaki ako sa nandiyan sa uncle, mga nagkikitira, parang ginagawang buhay. Kaya nung nandun na ako sa amin, lagi kami nagtatalo ng nanay ko na hayaan mo na. Yung parang kasing ang nanay kasi namin, yung pinapabayaan na kung anong ginawa ng kapitbahay. Sa amin yan, yung arulog ng bahay, dinala pa naman sa sulat namin. Sabi ko, ibalik nyo nga yun ang sabi ko. Sabi ko, bayaan mo na lang daw. Ganyan, mga nangungutang, bayaan. Kasi ang sabi niya, kung tinanggal yung mata mo, bigyan mo pa yung isa. Tinanggal yung tenga mo, bigyan mo pa yung isa. Sinampal ka sa kanan, iharap mo pa yung kaliwa. Yun ang hindi ko maintindihan nung una pa. Kung paano dapat yun ang sagot niya sa akin. Kaya lagi kami nagtatalo. Kaya bumalik dito sa 1 Corinthians 15:58. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm, let nothing move you. Always give yourself fully to the word of the Lord. Because you know that your labor is in the Lord. In the Lord is not in vain. So, habang tumatagal na kung paano kami magtalo noon na pinapabalang ko siya eh. Kasi dapat maging din siya. Dapat hindi yung ganun na parang inaapilan. So, kasi rin yung mother ko, talagang rin sa pagiging Kristiyano. So, simula nung high school daw hanggang nag-college, hanggang nagtuturo talaga siya sa mga maliliit. Tapos hanggang ngayon, pa rin siya naman sa church, sa local church namin doon, lay leader. So, siya yung nag-ano sa mga, malaki yung niya sa church. Kaya kahit nung mga bata kami, ang niya talaga, kami nawala na lang nung tumanda na may inaano talaga kami na magbabasa. Tapos, dapat lahat may chapter, may ikot kami na magkakapatid. So, yun ang pagpapalala. Pero, ewan ko, siguro sa pagkaiwalay ko rin sa kanila noon, kaya naging strong din ang ano. Pero, praise God ngayon, sabi nga ni Lord Jumel, sa pag-awit pa lang, kahit minsan hindi ka na umawit eh. But, nare-realize mo na lang kung paano yung kabutihan ng Diyos, kung paano rin yung mga kasalanan mo na kayang patawarin para ng Diyos, kahit gaano kayo kayang patawarin ng Diyos. Kaya minsan ang sarap na pagka nandun na sa praise, tapos high praise din, nag-worship, ang sarap. So mararamdaman mo yung presensya ng God. Kaya yun, praise God na ulit ako kung na dapat ganun yung maging attitude ng isang Kristiyano, na dapat yung humility is na yun. Si Carmen, Papa. Ako lang po yung nag-share ko lang. Kailangan na pala ng buhay. So, nag-share ko lang po kasi before po talaga ako sumali dito, nanonood po talaga ako ng nasa TikTok po na kay Pastor Peter po. Kaya sabi niya, bago daw tayo makasunod sa utos ng Panginoon po, may sample siya. Isang itlog. Kapag yung itlog daw po, lagi natin hawak-hawak,
kahit anong gawin natin. Example kasi, marami naman tayo kasi ngayon, reality talaga sa buhay ko ngayon, lahat tayo dito, palagi talaga yan, nanguna talaga yung problema. Ang punto ni Pastor Peter doon, kapag mayroon kang isang problema na hindi mo iniwalay sa sarili mo, hindi ka talaga makapokus sa Panginoon eh. Hindi ka talaga makapokus. Yung isang niya, yung isang itlog. Kapag yung isang itlog, araw-araw mo dinadala, kahit anong gawin mo, parang, kasi dapat, dalawa yung kamay, dapat talaga, dalawa yung magagalaw mo. Kapag isa lang, parang hindi mo talaga magawa talaga yung gusto mong gawin, yung gusto mong mawakan na, parang gusto mong dalawa yung mawakan mo. Siyempre, may hawakan na itlog eh. Pero kapag binitawan mo yung itlog, yung parang magagalaw mo na talaga yung dalaw mong kamay mo kahit anong gawin mo. Yung naiintindihan ko lang nun, dapat talaga kapag gusto talaga natin na nakapokus tayo kay God, kung ano talaga yung alam natin na para makagaan, para makasunod tayo ng utos ng Panginoon ko, dapat talaga bitawan natin yung kung ano yung nakakabigat sa atin. Yun lang. Sabi ko, patay na. Idagdag lang po. Sa mga challenges, mga personal challenges, like kung ano yung sinabi. Please correct me if I'm wrong, Pastor. I-realize ko po na maybe until as long as I'm living, it will be there. But what I realize is, not by my own strength, but by continuing learning the Word of God, but by continuing getting inspiration and strength from God, you will be able to handle that sabi. You will be able to fight it talaga na. Parang ganun po. So far, parang ganun po yung naisip ko po. I mean yung mga naunawaan ko po ng mga Tama eh. Sabi naman ng Lord, from glory to glory. So, continuous yung pag-bumol sa bawat sa atin. Talagang gano'n na kami. So, yung nasiya, dadagdagan naman, nakatuloy lahat ng pinag-usapan natin. It was recently discussed ng aming vlog. Tamang-tama yung topic. Nadamay pa nga yung prinsip. Actually, nung sinulat po ni Moses ito, nung sabi niya, teach us to number our days. Ito yung sitwasyon na almost half na ng 40 years na kami ng suffering, wilderness. Kaya din ay sulat ito. Kung makasano, yung kanilang destiny, napaka-malabo at napaka-chaotic. Kasi nga pinabasahan sila ng Diyos eh. So si Moses, parang yung pinakakanyang comfort is, Lord, during the time of wilderness, turuan mo, kaya nga teach us to number our days. Sabihin, every day, I need your guidance. Kasi kung ako lang ikaw nga naman, 40 years yung parusahan, susuko ka talaga. Si Moses, gusto niya, magkaroon siya ng comfort at turuan talaga siya every day. Kung anong gagawin niya, sa tigas ng ulo ng makasamahan niya, alam niya na ang Lord lamang ang bibigyan ng tamang direksyon sa kanya. So magandang attitude po ito na dapat may apply sa bawat word ko natin. Kalinin po, the keyword ng pagiging available pagiging sa atin po, yung word na available. From the two words, word is avail, and the other one is ability. Kaya availability. Nangangulugan, whatever God gave us the ability, the talent, you should always avail. Lagi natin pagkakalaw sa atin pong Panginoon. Kasi sabi nga, lalo ng most sa atin, without the guidance of the Lord, talaga madadaya tayo ng ating ability. Kaya nga, ang lagi namin binablog ng nakaraan is, put to death. Ang sabi ko parang kill, no? Kill yourself. Kailangan patay pa muna ni Pablo. Deny yourself. That's the only way. Ang problema ng atin minsan, kala natin is we leave everything to God. Lord, bahala ka na. Hindi po tama. Kasabi kasi ni Pablo sa 2 Corinthians, ang sabi niya, I beat myself in order to run the race. Sabihin, dinidisiplin ko sarili ko para hindi naman ako mawala doon sa race na binigay sa atin ng ating Panginoon. So nangangulugan, we have to do something. So kinakailangan po natin na i-avail yung ating ability lagi sa ating pong Panginoon. Sabi nga po magandang example, no? Halimbawa, kung pupunta ka ng church, what is your purpose going to the church? Because gusto mo lang makarami kasama? O gusto mo lang na makapano sa maraming mate?
Alamin po natin yung purpose. Kasi nabanggit yung purpose eh. Bakit ka tumutugtog? Anong purpose mo? Kasi na-appoint ako bilang music head o music minister. Hindi po yun. Kaya ka tumutugtog because you want to glorify God. Hindi na bakit ka nagtatrabaho sa company mo? Kasi every month may sweldo. Mali ang tanong nun. Why? Kaya ako nagtatrabaho, ginagawa ko the best sa company namin. Not because sweldo ko, but because I want to glorify God. Pag nagkaroon ako ng excellency sa aking trabaho, nanganguna ay glorify God. Yung aligning yung purpose mo, dapat lagi. Lahat ng ginagawa mo, ina-align mo sa purpose mo. Bakit ako naging head pastor? Kasi wala na eh. Yung mga ano, hindi po, mali po yun. I accepted the responsibility, I accepted the duty, because I want to magnify God sa buhay ko. Yun ang pinakano ko. Kaya ang problema ngayon natin, hindi ko magiging problema, kung munti man, yung ating kumakatin sa Jesus the Great I Am, it is not my problem. Because hindi nakapokus yung joy ko doon eh. Hindi nakapokus yung purpose ko doon. Ang purpose ko is to honor God along with the brethren. Kaya kung kumonte, dumami man, nangangaroon lang, hindi ma-apekto ng ating damdamin. Aligning lahat yung purpose mo. Bakit ka nagigising sa umaga? Anong purpose mo? Para pumasok, kumain. Hindi yung purpose mo. Kaya lagi namin nag-pray, Lord, gigising mo kami sa umaga, ano ang purpose mo gagawin namin? Let us always know ano yung gusto ng Diyos na ipagawa natin. I-accomplish po natin. Yun ang tama. Hindi kung ano yung gusto mo i-accomplish. Dapat lagi ang Diyos ang dapat lagi tinugunan po natin upang i-accomplish natin ang bagay. That is the time that you are numbering the days. No? Nakikita mo ngayon na ina-align ng Lord at unti-unti na ididingay mo sarili mo natin. Kaya kahit ano po ang pasakit, pag-iinsulto, paninira ng iyong kapwa o ng iyong kapatira, hindi ka na-apektuhan. Bakit? Kasi ang purpose ko today is to glorify God. Not to listen ko ano yung mga sinasabi ng mga anak ko. Hindi yun sa agenda ko. Agenda ko is to glorify God. And everything will come into order. Yun ang tama ng po natin. Yun ang sinasabi po natin na they teach us to number our days. Kinakalan lagi po tayo nakaalala sa atin. Ay, bago sumunod si Mama. Alam ko ba yung ginawa kong message niya may untitled is a redeeming time. Kasi yun yung kasagutan. It's just another day is redeeming the time. Sabihin. May nasayang man na oras, babawi ka. So, kasi nabanggit niya yung sa time na at tapos yung sa Ephesians chapter 5, which is naglangga natin. Dapat daw mamuhay tayo bilang mga wise at hindi mga unwise. Kasi kung babasahin natin sa verse 8, umpisa sabi niya, you were once darkness, but now you are the light. So you must walk in the light, sabi niya. So ngayon, kung tayo sinasabi natin we're already Christian, and yet we are still walking in darkness, parang may mali, di ba? Ito yung sinasabing, sinasayang mo yung opportunity na nakilala mo ang Panginoon, sinasayang mo yung opportunity na nalalaman mo yung patotohanan ng salita, and yet, buhay ka pa rin sa kadiliman. At ang sabi pa, huwag tayong mamuhay na kasama yung mga taong masasama. Sabi niya, sabi pa nga doon, i-expose mo nga daw sila eh. Kasi mahirap nga daw pag-usapan pa ng sikreto, maski sa sikretong usapan, yung mga bagay na ginagawa nilang masama. Kailangan daw i-expose mo sila. Bakit sa ganung kaparaanan, hindi mahulog sa apoy ng impyerno yung tao na yun. Bagamat akala niya, born again Christian na siya, pero ganun pa din ang buhay niya, ay baka nagkakamali. Baka akala niya lang pala born again na siya. Kung patuloy at patuloy po tayong mabubuhay sa kasalanan, palagi po namin sinasabi, no, tayo din naman exempted, nagkakasala tayo. Pero yung talagang nag-enjoy ka pa, nandyan ka pa din sa wala mo ng struggle, mag-questionin natin, baka hindi pa talaga tayo totoong tumanggap sa Panginoon. Kasi ang tunay na nakakaunawa ng grasya ng Panginoon, nagkakaroon ka ng conviction para mag-repent at tumaligo dun sa kasalanan. Sabi nga ni Pablo, ginagamit ko ba kanya ang grasya para higit akong magkasala? Diba? Yung iba kasi ginagawang lisensya. Ay, graceful naman ang Panginoon. Hindi nila tunay na intindihan ng grace. Katulad
nga po niyan, umaawit ka kasi alam mo yung pagmamahal ng Panginoon, ganun ang grasya niya. Kaya grabe ka umiiyak. Ako, ilang taon na ako nasa pananambahan. Talagang pag ano ko sa Panginoon, pagka narap, yung Lord, hanggang ngayon, di ko maintindihan, gano'n mo ako kamahal. Yung ba? Kaya iyakin talaga. Kaya ito mataray na babae ito, pagdating sa Panginoon, iyakin eh. Kasi yun talaga yun eh. Pagka yung pagmamahal ng Panginoon na, sabi ko, hindi ko talaga maintindihan bakit mo o bakit ganito kang magmahal. Hindi ko talaga maaraw basta sa akin ng overwhelmed na. Iniiyak ko na lang sa Lord. Overjoyed pa ay ka. So, eto nga daw po, no? Kung tayo daw po ay nasa Panginoon na dapat lumalakad na tayo sa kaliwanagan. Hindi na tayo nag-i-enjoy. No? Yung mga jokes na hindi mabuti, yung mga double meaning na joke, dapat hindi na natin yan. Hindi na tayo nag-i-enjoy yan. Hindi tayo nakikisali yan. Kumbaga sisitahin mo na nga yung mga kapatid. Tapos sa bandang huli, nasabi nga niya po, put to death the old self. Yung mga desire ng mga flesh natin, ipuput to death here. Pagkatapos, where daw, isuot daw po natin yung panibagong image natin, transformed in the understanding of the knowledge of yung knowledge of God. Tapos, tsaka pa lang sasabihin niya na yung sinabi mo na we must live like wise and not unwise. So, tuloy tayo, no? Pag may nakita tayo mga kapatid, maganda yun. Actually, ito sa CCM ba yun? CCM. Meron sila yung mga grupo ng mga kalalakihan, grupo kayo kunwari, no? Magbabantayan kayo ngayon. Kunyari, pareho kayo ng pareho kayo kuya, no? Ang bandage nyo is pag-inom. So ngayon, ikaw kumusta ang libo mo? Ano ba na? Baka, ka ba? Yung ikaw babantayan mo siya, babantayan. Kunyari si Kuya Arnold, ganon. Kung baga merong nag-check. Maganda yun, di ba? Kaya sa kanila, mabibis yung nila, group nila kasi talagang yun yung fact nila. So siguro sa atin, pwede natin gawin. Parang pagka nag-ayaan, parang tapos tayo doon. Medyo alam mo na yan. Kayo mag-checkan. So tayo, dapat talagang sayang ang panahon eh. Sayang. Imbes na ilugugod sa mga bagay na walang katuturan. Sayang eh. Ako, laging sayang eh. Kaya sabi nga ng mga, ito si Bernard tsaka mga anak ko, naiinis sa akin yun eh. Mami, bonding time. Nanonood, bakit kilos ka ng kilos, no? Basta ako, naririnig ko, naiintindihan ko yan, kahit hindi ako nakafocus sa TV, basta naririnig ko, naiintindihan ko yung movie na yan. Ganun din, kahit nagpo-preaching yan, sige akong gawa. Sayang ang oras eh. Pwede naman ako kumikilos habang naiintindihan ko naman. So, ganun po tayo, huwag natin sayakin ang bawat. So, about usaping time, dyan papasok yung design ni Gada. Mapalad yung naupuli kung sila'y nauna, maliban doon sa nauna, subalit sila na may nauna. Isa mo po yan. Ako mag-pray. Then, after po ng prayer po natin, magkakaroon tayo ng dedication. Okay, so, magkakaroon tayo ng corporate prayer, then sasama ko na rin po yung dedication ng Faith House. And after the dedication ng Faith House, meron tayong oil yan. The oil is nothing. It is a simple oil. But once we pray, we trust everything. Especially yung nanasan po natin doon sa maliit na church na. Nakita naman natin na nag-overflow by because we dedicate that place sa ating Panginoon. We also dedicate these things. Hawak tayo ng oil, any place in this room, hawakan po ninyo, then speak blessing. Whatever na dumating sa puso at sipag ninyo, speak out. Yun ang pinakano po natin. So tayo tingin at pray tayo. Palakpakan po natin na hallelujah. Dakilang Diyos namin makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo, sa gabi ito, Panginoon, malapit po kami sa iyo. At nagpapakumbaba. Salamat, Panginoon, sa tapos po namin exhortation, sa buhay ko ni Kuya Dave. Muli mong niremind, ibawat sa puso namin. Ang buhay po namin, the song and light of this word. Makita yung kapurihan,
yung glory mo sa bawat sa amin. Even though we speak, we move, we decide, lahat po dapat nakasentro po sa inyo. In order for you to honor and to worship you in the Spirit and in truth. Ang buhay po namin, i-dedicate po namin sa iyo. Kaya mga lahat po nagmumula sa iyo, marapat lamang na ibalik po na meron pa po ni Lord. At naniniwala po kami na kami nag-gather, Lord, na sa kalagitnaan po namin kayo. And we declare in Jesus' name that whatever we agree on earth shall be also agree and honor in heaven. Amen. Kaya naman sa gabi nito, Lord, tinataas po namin sa iyo lahat ng prayer request ng bawat kapatiran po namin. Petition man, O Lord, supplication man, O Lord God, mga bagay na maaaring hindi nila nasulat sa oras po na ito. Nasa kanila po puso at isipan. Alam mo, Father God, before we open our mouth, alam mo yung mga bawat pangangailangan po na bawat sa. Kaya naman, Panginoon, sa dakilang habag mo, sa trono ng habag po ninyo, inilalapit po namin lahat ng petitions na ito, Lord. Financial breakthrough, healing, O Lord God, new job opportunity, pag-aayos, Panginoon, ng mga papeles, O Lord, kaligtasan ng buong pamilya po nila, mga personal prayers po, O Lord, na sa kanila pong pamilya, sa kanila pong mga sarili, Lord, i-declare po namin sa dakilang pangalan ng Panginoon Kristo na magkaroon po ito, Father God, ng kaganapan. Ikaw ang kumilos, Panginoon, charge your angel right now and order them, Father God, to deliver whatever na mga prayer requests na narinig po. Kasama na yung mga nare-request po ng bawat kapatiran po namin. Nagpapasalamat kami sa opportunity na pinagkaloob sa amin, the privilege to become your children, that we have, O Lord, the relationship that we can claim, Panginoon, yung bawat prayer request at petitions na nasulat ng bawat kapatiran. Lord, ikaw po, Panginoon, nagsabi sa iyong salita, a prayer of a righteous man is very powerful and always available. Kaya naman tinatayo po namin lahat ng salita po niyo at naniniwala po kami na ang bawat items, ang bawat inatter namin sa gabi nito, Lord, ay magkakaroon po ng katutunan, Lord. Salamat, Panginoon, sa lahat ng prayer request, Lord God. Even mga unspoken prayer na maaaring hindi po nasabi sa oras po nito, nabanggit ang bawat kapatiran, you are God all-knowing. Dinideclare po namin ang katugunan nito sa dakilang pangalan po ng Panginoon sa Kristo. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng blessings na pinagkakaroon po ninyo. Una-una, Panginoon, nagkaroon kami ng panibagong sakyan sa tulong po ninyo at nakabigay, Panginoon, ng panibagong transport po ninyo, Lord. Salamat sa buhay po ni Kuya Regan na nagkaroon po ng license, O Lord. Hindi alam namin na inaalay mo lahat ng bagay. Salamat, Panginoon, ngayon pa lamang ginagamit na po namin pananampalataya po namin na si Kuya Jomel, O Lord, ay may lisensya at magkakaroon siya panibagong sasakyan, O Lord. Alam po namin yung atikain ng aming kapatid dito, not to have a pleasure, not to have a leisure na kanyang sakyan, but to help the transport minister sa Lord God. Napakaganda ng kanyang layunin, napakaganda, Panginoon, ng kanyang objective, kaya ngayon pa lamang siniselyo na po namin sa dakilang pangalan ng Panginoon sa Kristo. Lahat ng mga finances na kakailanganin po niya, documents, approval sa banko, even yung agent, Panginoon, ngayon pa lamang ay inaayos na po dito. Magkakaroon ng mabilisan, pag-approve at pag-release ng kanya pong sasakyan para po magamit naman para po sa iyo, Lord. Pagkapat personal, naniniwala po kami ang puso po ng aming kapatid dito ay para po sa iyo, Lord. Salamat din, Panginoon, sa lahat ng pinagkakatiwala mo. Recently, Panginoon, itong bagong penthouse na ito, Lord, itinidedicate po namin sa iyo, Lord. Kung paano ka kumilos doon sa Badia, O Lord, na bagaman napakaliit, ay ngayon, Panginoon, punong-punong ng presence po ninyo, Lord. Not because, Panginoon, na mga mananampalataya, Father God, o not because, Panginoon, na gusto lang namin, Panginoon, but rather, O Lord God, ang aming pong panalangin, maging tahanan mo ito, Lord. Maging permanent na dwelling place ng iyong pong presence na banal na Espiritu. Katulad ng pagkakatatag ni Haring Solomon doon sa kanya pong temple, sa second temple, na kung saan pinunumo, Panginoon, ng sikay na glory mo, yung lugar na yung Father God. Ganon din ang i-declare po namin sa lugar na ito, Lord.
anyone that will enter the main door, Father God, alam namin that they will feel the presence and the power of the Holy Spirit sa kanila po mga buhay before they can even utter and sing a worship. Itong lugar po ito, Father God, it is a holy temple at nananampalataya po kami that any person na papasok po rito, there will be changes, there will be a revival sa kanila po mga puso, Lord, sapagkat dinedicate po namin itong lugar dito, Father God. Lord, yung aming mga kapitbahay na ibang lahi, Panginoon, aming padalangin sa iyo, ikaw ang mag-send ng lugar na ito, Lord. Pagkamat may mga asaw sa lalabas, naniniwala po kami, it will not disturb yung aming mga kapitbahay. Pagkuso, Lord, it will be a sound music sa kanila po, Lord. A pleasing sound sa kanila po mga tenga ang i-declare po namin sa Lord God. Tulungan po kami, Panginoon, paano po iayos ang lahat ng bagay na ito, Lord God, at nananampalataya po kami na habang ginagamit namin itong lugar na ito, Lord, we will enjoy, Panginoon, your presence sa bawat isa po sa amin. As we dedicate this place, sa oras po nito, kasama po na yung rooftop, Ama, nananampalataya po kami that you will touch each and every one of us upang magkaroon po, Panginoon, ng kakayanan na makapag-contribute, makapagbigay para sa iyo at maayos po namin yung bahay-sambahan doon po sa rooftop, Lord God. Lahat ng parte, Father God, ng bahay na ito, including this building, O Lord God, dinideclare namin it belongs to you, Lord. No, may mga kalahay kami kasama, but we will think because everything is belong to you. You are the owner, Father God. Kaya naman naniniwala po kami that we will start, Father God, itong lugar na ito ng puno-puno po ng pag-asa, puno-puno po ng tagumpay, sapagkat alam po namin, Panginoon, na sasamahan po kami at hindi po kami iiwan sa lugar na ito, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng biyay, pagpapala mo, at ibig yung mga provisions mo, Lord, sa pag-aayos pa na natitira po ka. Pahay-sambahan po niyo, ibig na amin po, vacant room po, Lord God. Kayo po ang maghanap, Father God, ng mga lilipat na meron po tako sa iyo, sa mga kasama po namin, Lord God. Align with the faith, Panginoon, na pinapractice namin dito po sa Jesus na kaya mo, Lord God. At naniniwala po kami that in your perfect time, O Lord, darating po yung tao na yung Padre God, makatulong po namin dito sa pagtataguyod po ng Iglesia. Salamat po ni Ama sa lahat ng biyaya at pagpapala na paparanas nyo sa bawat isa po sa amin. Did Lord, sa namin tinitiwala ang lahat ng bagay nito. Maguna ka sa bawat isa at anuman, Panginoon, hawakan ang bawat kapatiran po namin with the oil. Lord, alam na yung Father God na ito. Whatever, Panginoon, they release, whatever they declare, Father God, it will come and it will happen in this temple, Lord God. Salamat po, gamitin niyo yung oil bilang tanda at bilang simbolo ng banal na Espiritu, Lord God. And whatever, Panginoon, the devil that will try to harm, disturb, Panginoon, ang lugar na ito, Panginoon. Ngayon pa lamang nire-review namin ang Father God. Whatever spirit, Father God, na dati nakatira po sa lugar na ito, we rebuke them in the mighty name of the Lord Jesus Christ. The spirit of idolatry, the spirit of witchcraft, the spirit of warmongering, so Lord God, we rebuke them in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Even the spirit of idolatry, we rebuke in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Cleanse this room, Lord, cleanse this room, this temple, Father God, sapagkat it belongs to you, Panginoon. Salamat po ni Father God, as we will continue, Panginoon, for consecration, samahan mo bawat sa give us the utterance, Panginoon, give us the words that we will declare, at alam po namin, Panginoon, it will happen very, very soon, so Lord. Salamat po ni Panginoon, sa iyo namin pinatagulod, sa iyo namin muli, pinabalik na papuri, pagsabat, pagluwalhati sa pangalan po ng Panginoon sa Kristo. Amen. Let us look at our Give time to the Holy. Malabo ang any ilalim. place that you want to touch, room pwede, our room, so. Yung may rooftop. Yung mga four corners wall, yung kitchen, toilet, and doors.
Because of you, Jesus was. Sabi ko sa may friend ako dyan sa may romansiya. Pupunta na ako, nandun ka rin para babalikan tayo. Nandiyan na yung friend ko eh. Saan bahay? Okay naman siya, sabi ko. Malala ka na. Eh, babalik pa ako. Babalikan ko pa siya. Bakit mo ka, sir? Congrats advance. Pwede na lang Good morning. God is considering you all already. Ayaw mo.
presence of mind. Front mirror, right mirror, left mirror. Huwag ka mag-start dito. Upo ka muna. Tingnan mo yung mga meron. Estimate. Okay? Okay, naka-handbrake or naka-igansa. Kasi ano, uwi ka? Isang mali. Punta ka naman sa Uwi ka, Amy?